we are here at the Okado Manila for the MIT CNC Homecoming event. Welcome to the 34th Grand Alumni. Viva Mapua! Welcome to the 34th Grand Alumni Homecoming! Viva Mapua! Viva Mapua! Sipay! May this homecoming, O Lord, be a time of joy and reflection, reminding us of the values instilled in us during our time here in our beloved institute. We give thanks for the cherished memories and the lifelong friendships that were formed. Amen. The success of one is the success of all. Without all of you, we cannot do this. And of course, of our Almighty God who made this undertaking possible. Good evening. Viva Mapua! Viva CNC! The impact of our profession goes beyond borders, transcending geographic boundaries, and the legacy we leave behind is not just the structures we build, but in the communities we have lived and the world we help shape. Well, homecoming won't be complete without the recognition of jubilarians and honoring of outstanding alumni. Congratulations to all of you, and may your achievements be an inspiration to everyone. Viva Mapua! Shanti ha, incentive tayo. Please, take home the championship title for our community. Ladies and gentlemen, in 2025, we will come together to celebrate a remarkable milestone, the centennial anniversary of Mapua University. To commemorate this historic occasion, the MIT CNC Alumni Association, in collaboration with the School of Civil, Environmental and Geological Engineering, proudly presents to you 100 Mapuan Stories, the Civil Engineering Edition. I'm your host, Dr. Francis Uy, a Mapua University Fellow. In this special program, we embark on a journey to honor a century of excellence within the civil engineering program. Since its inception in 1925, civil engineering has been at the forefront of Mapua's academic offerings, shaping generations of engineering professionals. And as we celebrate 100 years of Mapua University, we also celebrate 100 years of Mapua Civil Engineering. Throughout this series, we'll have the privilege of interviewing distinguished graduates from the Mapua Civil Engineering program. These exceptional individuals have made significant contributions to the practice and advancements of the profession, leaving an indelible mark on the engineering industry.
Sa aming mga kapumapuan, ako po si Dr. Francis Uy at inaanyayahan ko kayong sama-sama sa ating mga susunod na sandali. Makisaksi sa paglalahad ng 100 episodes na magbibida sa kagalingan at husay ng mga Mapuans. Together, let us honor the Filipino ingenuity and celebrate the extraordinary achievements fostered by Mapua's culture of excellence. Join us as we embark on this remarkable journey of discovery and inspiration. Viva Mapua! Viva Mapua! Viva! In this episode of the 100 Mapuan Stories, we have the privilege to introduce you to Engineer Eduardo Eddie Guillen, an exceptional leader and engineer. With an illustrious career spanning various roles, Administrator Guillen has been appointed as the Chief of the National Irrigation Administration or NIA. Before assuming this esteemed position, Engineer Guillen served as the Municipal Mayor of Pidig, Ilocos Norte, showcasing his exceptional leadership skills. Under his guidance, Pidig emerged as one of the top-performing local government units, a testament to his dedication and commitment to public service. Engineer Guillen's background make him an ideal fit for his new role at NIA. His visionary approach and strategic thinking are expected to bring about significant advancement in the field of irrigation, benefiting farmers and communities across the country. Join us as we celebrate the remarkable journey and achievements of Engineer Eduardo Guillen as we delve into his inspiring story, the 100 Mapuan Stories. Ako po, si Eddie Guillen. Nag-graduate ako sa Mapua noong 1987. So, and then ako po ay dating mayor ng Pidig from 2010 to 2016. And then break ako and then 2019 to 2022. Tapos hindi na ulit ako tumakbong mayor. Ay nung manalo po ang ating Pangulo, ay dito naman nakausap po tayo para tumulong sa kanya dito sa NIA. Pumasok po ako sa Mapua 1982. Batch 82 po ako. Okay, salamat Sir Admin. Okay, una po, anong nag-inspire sa inyo? What inspired you to pursue yung field na ng civil engineering? May nag-influence ba sa inyo? Or ito po'y talagang pangarap nyo mula pagkabata pa? Pangarap po talaga ito mula pa ng bata ako kasi ang mother ko po is from Claveria, Cagayan. Ano po? At ako po ay nag-aral doon hanggang grade 4. Noong panahon na yon, napakahirap po ng daan papunta sa bayan namin. No? Ang haba ng biyahe, ang hirap ng daan, maraming yung mga bundok, kumuguho. No? So marami kong experience na naglalakad kami para lang makatawid sa bundok. Ano? Yung mga landslide. So sabi ko, maganda yata ang civil engineer para talagang yun na yung pangarap ko. Pag tinatanong ako ng lolo ko noon, civil engineer. Dalawa ang sinasabi ko, gusto ko maging piloto at gusto ko or maging civil engineer. Kasi alam ko, yung gusto kong gumawa ng mga kalsada, mga tulay, fascinated ako sa mga infrastruktura. Pero bakit naman piloto? Kasi pag dinadala ako ng lolo ko doon sa bukid, pag nakakarga na siya ng palay, nakahiga ako doon sa kariton, yung na may kargang palay, nakatingala ka, hinahanap ko yung mga eroplano. Kasi yung mga eroplano may may parang cloud na naiiwanan sa yung usok niya, di ba? So, gusto ko rin yun. Yun ang pangarap ko noon, pero more on civil engineer. Okay. Okay. Maganda pala, admin, kasi marami sa mga estudyante natin, kung tinatanong ko rin, minsan hindi nila masagot ng ayos. Parang minsan nga, sabi nila, may isang nagsabi pa na, kasi astig daw. mga babae ito. Kasi tataka rin ako, di ba? Pero astig daw. But some of them, of course, influenced by their parents, mga ganyan, or kanilang kamag-anak, or pwedeng related na sa negosyo. Iba po kasi yung feeling na pag dinadaanan mo yung nagawa mo. Tulad ko, pag nakikita ko yung mga na-construct ko na yung proud ba ako. Alam ko na marami nakikinabang at may pagmamalaki. Sa mga anak ko, sinasabi ko, ako gumawa nito. Itong tulay na ito, ako gumawa nito. Itong kalsada na ito. Ganyan. Yung bypass road. Ang totoo po niyan, yung mga bypass road, ako po nagpasimula niyan. Alam sa DPWH yan, yung concept ng bypass road. At yung unang project ng bypass road, tayo po nagpagawa sa Lawag.
Okay. Tama-tama ho, yan yung kasunod, admin na can you share some of your most significant accomplishment in the field of civil engineering? So, yun nga, naumpisa nyo na. So, pwedeng elaborate nyo pa po then maybe 2 or 3 of the most notable projects na nagawa po ninyo bilang civil engineer. Walang unang-una po, noong ako ay nasa private pa, yung concept ng bypass road. Talaga pong yung mga nauna dyan, like yung mga gumagawa ng mga FS noon sa DPWH, sila Joel Biloria, yung mga nauna yan, yung nag-conceptualize ng bypass road. Ako noon, kasi ako makulit pag may gusto akong project, talagang kinukulit ko yan So ginagawa namin ng write-up yan, ng plan. Yung aking plano noon, nakapaskil doon sa FS office ng DPWH, sa yung katabi niya yung sa Cabral, dati doon yung office So yung bypass road, talagang pinost natin yan na mangyari. At yung unang bypass road, tayo po ang unang nag-construct noon. Ano po? Yung sa Lawag City, yan mga nauna dyan At ang isang pinopos natin noon na bypass road is yung sa Santiago City. Pero ito po, siyempre, dati kasi, siyempre, itong mga projects na ito, para maging magawa ito, ay pinopropose din natin sa mga policy makers, sa mga, alam naman natin lahat na ang pundo natin ay sa Congress po ito nanggagaling So sa Congress, in this case sa Senator noon, kay Senator Enrile, pinopropose ko noon kasi ito sana magandang project, bypass road, kasi mag-spark ng growth ito. So yung unang pundo ng bypass road actually was funded by Senator Enrile. So yun po yung una. Tapos ngayon, nakita nyo kung saan-saan na yung bypass road. Di ba? At saka talagang maganda naman yung naging impact. Pangalawa po, yung Convergence Initiative Projects. Ako po, nung ako'y mayor na ng Pinti, Ilocos Norte, tayo po ang nagpasimula ng Convergence Projects. Kasi napansin ko na ang DPWH ay nagko-concentrate lamang siya sa national roads. Lagi nilang katwiran, national roads lang kami. Nakita ko po bilang local government official noon, ay wala kaming pundo pang-construct ng provincial road, municipal road, barangay roads. So nag-isip ako ngayon ng paraan, paano ba ito madala bilang national? So, nilaunch po natin yung Convergence Project. Ang una po ay yung National Greening Program natin. So, National Greening Program. Pero yung site ng ating mga coffee plantation, kasi yun yung ginawa natin, coffee plantation na NGP. Ginawa po natin agroforestry ecotourism project. So, doon po nagsimula yung sa tourism. Dapat tourism road. National na gumagawa. Nagkaroon sila ng convergence yan. Yung DA, yung DA, yung farm to market road. So, national na yan. Nagkaroon sila ng rason ngayon para ma-construct yung mga yan. Sumunod yung sa DTI, roll it, gano'n na project. So, actually, acknowledge po yan. Kami po yung PIDIG, Ilocos Norte po, ang champion sa Convergence Project sa buong Pilipinas. Wala pang nakatalo sa amin yan. Yung concept yung dam, yung impounding dam, na pinunduhan po yun ng DPWH as their flood control project. Kilala ako ni Sec Babe Singson, makulit ako. Sabi, nung nagpunta ako sa kanya, pinapresent ko yung aking, pakita ko yung picture. Sabi ko, sir, magpapagawa ako ng Convergence Project. Sabi niya, anong project yan? Sabi ko, yung small water impound sweep. Sabi niya, hindi na, project ng highways yan. Sabi niya, pumunta ka kay Prosi. Di siya, Proceso Alcala. Siya kasi noon ang secretary ng DA. Or kay Nanggel. Sabi niya, dito siya, Saniya noon yan Doon ka sabi niya, humingi ng project. Kasi sa kanila yan. Sabi ko, binanggit ko lang na sweep, pero flood control po yan, sabi ko. So, paano naging flood control yan? So, in-explain ko sa kanya, sabi ko, pag tag-ulan, kakargahan natin ng tubig. So, hindi siya magkukos ng baha. Tapos, yun, kasi convergence nga, lalagyan namin ng mga, ng tilapia, ganyan, para meron kaming pang-livelihood, tapos may kayaking, mag-fishing na, para may tourism. Tapos pagdating ng tag-araw, i-release namin yung tubig. Para pag-release namin ng tubig, gagamitin namang irigasyon.
para kako maubos yung laman ng impounding dam na tubig. Para sa susunod na tag-ulan, kakargahan mo na naman. So, sustainable flood control project po yon. Sabi niya, paano sweep, hindi obra sa budget ng DPWH, no? Sabi ko, palitan natin ang pangalan. Ginawa naming Water Management Flood Control Project. It is a sustainable flood control kasi pag tag-ulan, kargahan mo ng di ba? So, kaya ako binabangkit yan kasi ito rin yung project ng ating Pangulo ngayon. So, kung napansin nyo, last week pumunta yung Pangulo rito. Nagpirmahan na kami ng MOA between us and DPWH na yung kanilang flood control projects ay gagawing water management. No? So, malaking pakinabang ito kasi makikinabang na yung ating mga magsasaka. Yan yung ating, yung aking, pinunduhan niya ng Public Works. 218 million. Yan yung dam, no? Impounding dam, so ginawa namin yan. Pero, nilagyan ko ng outlet yan para magamit namin yung tubig papunta sa mga irigasyon. Para mawala yung tubig yan, kakargahan mo ulit. So, malaki po ito. Ito yung itsura niya ngayon, no? Yan. Ito, kita nyo po, yan. Meron na ngang, yan, kung pansin nyo. Yan, may mga wild ducks na pati. So, tourism destination na. So, isipin mo ito, kung makagawa tayo ng ganitong marami, anything that you cannot control, you cannot manage. So, the best flood control project is water management. Kung makagawa tayo ng maraming ganito sa buong bansa, di ba? Meron tayong, nilagyan din namin ng tilapia dyan, lamihan lang pang livelihood din, pang tourism, pang irigasyon, flood control. So, yan ang i-contribute natin, itong mga ito. Alam po na tayo ang mover na to. Si Sec Babe Singson, si Sec Manny Bonwan, alam nila yan. So, anyway, yan ang ating managawa, yung mga convergence. Kasi, ang akin po kasi, aside from nung matapos po kasi ako ng mayor ako ng Pintig, binigyan ako ng actually scholarship sa UAMP para yung sa kanilang Strategic Business Executive Program. Ang isang tinuro sa amin doon is yung triple bottom line concept. So para daw maging sustainable yung proyekto mo, kailangan siyang maging triple bottom line. Ang ibig sabihin, ay nakakatulong ka sa environment, social impact, pero importante may economic benefit siya para may sustainability yung project. So, lahat na naging project ko sa Pintig, naka-triple bottom line concept kami. Yung ngayon, ang gagawin natin ngayon, ang utos ng Pangulo sa DP, mag-usap kami at pag nagtayo sila ng mga, kasi kailangan na magtayo ng DP ng mga sabudam Sabudam is a flood control project, di po ba? Pero ang sinasabi ko, pag nagtayo kayo ng sabudam, using the same foundation, tignan nyo ito, sir, baka pwede nating ito. Tingnan nyo yung ginagawa natin. I-example na lang natin sa Ilocos Norte, sa Lawag City. Yung Lawag City na ito yung Lawag River Basin. So, gumawa sila ng mga projects na yung Sabo project, flood control. So, kung makita mo yung mga ginawang mga project dito, is that, halimbawa ito, merong ginawa ang DP dyan na Sabo Dam. See? Sabo Dam is sedimentation control yan. Okay. Pero, sa baba lang nung Sabo Dam, nagtayo rin ang NIA ng diversion dam. So, ang katwiran ko, pinakita natin sa ating mga bakit hindi na lang kako pagsamahin yung dalawa na yan? Kasi alam naman natin, bilang engineers, ang mahal dito yung foundation, di ba? So, ito na lang, Sabo Dam, yung diversion dam, lagay mo lang sa baba nung baba nung Sabo Dam. Para ganitong concept. Yan yung Sabo Dam, ito yung diversion dam. So, meron ka na rin pang tourism kasi meron kang swimming pool sa gitna. Ang lang na to, dapat may sluice gate lang dito para ma-flush natin yung mga sedimentation. So, yan. So, gano'n ang gagawin namin ngayon. So, kasi yung ginawa, ilang daang milyon ang ginastos ng highways doon sa Sabo. Ilang daang milyon ang ginastos ng NIA doon sa kanyang diversion dam. Pero ngayon, makakatipid tayo. Makakatipid. So, yan. Ganda yung mga projects na ganyan, admin. Then, yun nga, I think these are things that you have contributed to the advancement of the profession and through your leadership roles, lalo na ngayon, nasa NIA po kayo. So, kung naman, sir, admin, can you share an inspirational story about your experience at Mapua
that led to your success in the field of civil engineering? May maalala ba ko kayo nung nag-aaral kayo na experience yun na sabi yung sarili niyo na pag ako naging civil engineer na, gagawin ko yan, or na-inspire kayo na kung bakit ganito yung success niyo sa civil engineering mo ngayon? Well, alam ng lahat ng estudyante ito, pagka lalo na yung mga batch natin noon, ang mag-aral sa Mapua, struggle talaga. Yung kahit sa field, mapansin nyo ho ba, ang mga Mapua graduates, nag-excel talaga sa field. Pagka other schools, yung mga kanyan, nandun sila sa academe, mga gano'n. Pero ang Mapua, makita mo, dito sa NIA na lang, siyempre, proud Mapuan tayo. Yung susunod sa akin, yung aking senior deputy administrator, Mapua graduate din yun. No? Sa DPWH, nakita nyo naman yung mga Yosek doon. Yung dalawang Yosek doon, si Yosek Pipo and Yosek Bernardo, Mapua graduates yun. Si Secretary Bunuan, Mapua graduate yung mga yan. No? So, bakit nag-excel tayo dito? So, ang ikukwento ko lang po sa inyo, yung general na experience natin sa Mapua. Ang pagkakaalam ko sa Mapua, nag-graduate ng mga engineers natin sa Mapua, hindi lang sapat yung talino, hindi lang sapat yung kaalaman. Kasi, gaya ng sabi ko kanina, struggle talaga doon. Kung pupunta ka sa eskwela, mag-exam ka, at ang alam mo ay yung lamang formula, or siguradong hindi ka papasa sa exam doon. Dapat alam mo yung buong istorya. Alam mo kung paano dinerive yung formula na yan. Alam mo kung paano. Kasi para kahit anong ibato sa yung question doon. Kasi ang layo ng tinuturo ng professor natin, instructor natin noon, tsaka yung exam ang layo Kaya ang Mapuan, yung natuturo ang gumawa ng paraan. Which is, I think, yun ang pinaka-importanteng natutunan natin sa Mapua, yung gumawa ng paraan. Hindi, basta Mapua graduate, may X factor yan. Hindi lang basta marunong yan. Marunong din yang gumawa ng paraan. Resourceful. Resourceful. Alam mo, ang Mapua graduate, pag binato mo ng tanong or ng problema, sandali lang, alam niya yung solusyon dyan. Sa Mapua graduate, hindi pwede yung, ang katwiran namin, sa batch namin noon walang man-made problem na wala rin walang man-made problem na walang man-made solution. So lahat yan may solusyon para sa amin. Kung gusto, may paraan. Kaya kami noon, practice makes perfect. Yun yung mga namin noon yung math, alam mo ang math. So ang kinakaibigan namin yung mga nauuna sa amin, yung mga third year, yung mga basta nauna mga batch sa amin. 2-3 batch, kinukuha namin yung mga exams nila noon. Pinagpa-practicean namin yung mga batch ko. Para alam natin kung paano, iba't ibang problems, iba't ibang solusyon din yan. So maparaan talaga ang graduate ng Mapua. Iba sa field. Kaya tayo mahusay sa field Kasi sa field, para-paraan yan ang buhay, para-paraan din yan. So kapag graduate ka ng Mapua, talagang iba ang impact. So yun yung general na experience ko dyan. Kaya siguro tayo naging, sa private, natin, sa ating negosyo, sa ating, medyo napaangat naman po natin. Dahil nga, marunong tayong gumawa ng paraan. Punta naman tayo, admin, sa yung impact on society na tinatawag. So, how have your professional achievements in civil engineering contributed to the betterment society? Medyo actually naaapiyawan nyo na yan kanina, but maybe you can discuss it again. Then, can you share specific projects or initiatives in relation to that? And how have you given back to the community, such as meron ba kayong mga mentorship, volunteer activities, mga ganon, or philanthropic efforts, mga tinatawag na ganon? Well, yung mga nagawa natin pong project na nakita natin may impact talaga is lalong-lalo na itong mga convergence projects natin. Kasi yung mga convergence project, talagang malaki po ang impact niyan. Maraming nabigyan ng trabaho, maraming na
napagawang mga kalsada na hindi, yung funding kasi ang problema natin dyan. Yung ginawa natin na sistema doon sa convergence, talagang inopen niya yung door for funding ng mga projects. And of course, alam naman natin ang impact niyan. Hindi lamang po sa kalsada, kasi yung kalsada, iba naman yung impact ng kalsada, iba naman sa patubig. Yung mga, nakita nyo yung flood control na ginawa natin kanina, Kasi ako, naniniwala ako na pag may flood control, meron kang water management, may flood control ka na, may power, may livelihood, merong, food security, etc. Tourism, di ba? So, yung impact nun, yung mga projects na yun ay nakita ko malaki naman, And besides, sa pagiging public servant natin, minsan nga, hindi ko, alam nyo, ako, mula noong ako'y mayor, hindi ko nilalagay yung kaya yung may mga regalo sa akin minsan na nakalagay doon, Eddie Guillen, mayor, hindi, naalis ko, gusto ko, public servant, para hindi lumaki yung ulo ko, kaya gusto ko, Public servant. So, yun yung natin. And, ang tayo naman po ay dahil sa mga accomplishment natin, lagi po tayong na-invite noon ng DTI, yung kay Sir Joey Concepcion, yung kapatid Angat Lahat, na program ng private sector. Lagi po tayong ini-invite magsalita, mag-share ng experiences sa iba't ibang mga lugar po. Hanggang Mindanao, nakakarating po ako niyan. At of course, ngayon po na nasa NIA tayo, I make sure na lahat ng region dito sa regional offices natin, pinupuntahan ko, nagko-conduct kami ng Irrigators Association Congress, IA Congress. Nandun lahat yung mga farmer leaders, kinukwento ko sa kanila yung experience ko, yung mga nagawa natin mga proyekto, kung ano rin pwede nilang gawin sa buhay nila. So yun po yung ating nagawa. Kasi alam niyo po, ang natutunan ko naman sa buhay, lahat ng bagay pinagsasawaan natin. Lahat ng bagay, of course, gusto natin masaya tayo, may bago tayong cellphone. Ano ba yung una? iPhone, ano ba yun? Mga iPhone na nauna. Ngayon, nasa 13 na. Mamaya, 14, 15 na. Sa una, masaya tayo kasi nandiyan tayo. Pero gusto natin mamaya, iba na naman yung Yung bang, yung tinatawag na hedonic adaptation. Lahat ng bagay, nakakasawaan kasi natin na bilang human being. Pero isa lang ang hindi mo kasawaan na gawin, mula pagkabata hanggang tumanda ka, yung makakapagpasaya sa'yo pag nakatulong ka. Ang bata ka, pag nakatulong ka, ganoon din. Ang akin naman dito, lalo na ako po ay naging mayor, and of course, yun din ang aking prinsipyo ngayon. Yung iba kasi ang feeling mo na matutulog ka sa gabi at alam mong marami kang natulungan at marami kang natutulungan. At the end of the day, gusto mo rin lang mag-iwan ng legacy na yung nakatulong ka naman. Silbi na yumaman ka't lahat-lahat, hindi ka naman nakatulong kasi sa akin, ang In this special program, we embark on a journey to honor a century of excellence within the civil engineering program. Since its inception in 1925, civil engineering has been the forefront of Mapua's academic program, shaping generations of engineering professionals. Kahit anong and as we celebrate 100 years of Mapua University, we are also celebrating 100 years of Mapua at yung civil talent mo, engineering. yung knowledge mo na tumulong din sa iba. Maswerte po ako at pinalad po tayo maging mayor. Na-share ko sa aking bayan yung ating blessings. In fact, modesty aside, ang Pindig po, ang bayan ko, ang benchmark ng national government sa kanilang mga magaganda, yung sa environmental projects, sa amin ang benchmark, yung sa agriculture, sa health, sa amin ang benchmark. Dahil sa ganda ng ating doon sa Pindig, yung, siyempre, di ba, lumaki ako Cagayan, kasi yung father ko is from Pindig, Ilocos Norte, doon po ako nag-mayor Pero nanay ko from Claveria. Inaawitan din ako ng mga taga-Claveria. Sabi niya, bakit sa Pindig mo lang sinishare yung mo? Dapat dito rin. Sabi ko, hindi naman pwedeng ako mayor dyan, dito sa Pindig, tapos mayor dyan. Kahit sino na sa pamilya mo. Kaya yung mayor nila sa Claveria ngayon, yung aking anak, na siyang secretary ko noon, para ma-share niya sa kanila yung project namin sa Pindig. And, kung pupunta ka sa Claveria ngayon, ganun din. Kung ano yung ginawa namin sa Pindig, ganun din ang serbisyo ng
Ganda na re-replicate po yung mga nare-replicate. best practices. Yes, yung mga free, yung mga lahat ng magagandang project namin, na-replicate nila sa Claveria ngayon. So, at ito po ang ating, yung ating experience naman, ay na-share din natin. In fact, ang ating Pangulo, gustong-gusto niya yung Convergence Project. At pag nagmi-meeting kami, kasama ako doon. Ako hindi nga ako cabinet secretary, pero nandun ako sa mga mahalagang meeting para sa food security ng ating bansa, di ba? At yung convergence na yan din ang inaano natin ngayon. Tingnan mo nung nagpirmahan kami ng convergence, nandiyan ang DNR, DOLE, DSWD, nandiyan yung mga secretaries to, secretary ng DPW, it's ng DAR, no? At importanteng part ng ating convergence is DILG. Okay, let's talk naman, sir, about leadership in innovation. Then, it's about how you demonstrated your leadership in the field of civil engineering through your projects and innovation, no? Yung innovation, no? Kasi sabi nila ngayon, for you to be a leader, you need to be innovative. Ganun daw mundo ngayon. Wala daw leader ngayon na hindi innovative. Ayun na, maiwanan ka. Then you were talking about this convergence, no? Yung convergence project. Naintindihan ko na very maganda talaga yung concept ko na sinasabi nyo. So, can you explain more about leadership in innovation in relation to the convergence project or any other projects na nagawa po natin? Well, pagdating po kasi sa local government unit, lalong-lalo na po sa ating mga constituency na, to see is to believe po sila eh. To see is to believe yung karamihan. Lalo na pag leader ka sa isang rural community, karamihan ng mga constituency mo dyan, mga farmers. So kapag may gusto kang ipakita na ipakita mo sa kanila na isang bagay na gusto mong sundin nila, hindi mo lang basta pwedeng, ito lang gawin ninyo, hindi pwede yon. So, kailangan gawin mo muna, ipakita mo, walk the talk. Yung ipakita mo yung example mo. Ang natutunan ko dyan, wag mong lalakihan muna kaagad. Yung tama lang na kaya mong i-control para maging successful yan. Okay. Wala kasi yung pwedeng makipag-argue sa success eh. Pagka yung sinasabi mo, chori-chori, mga ganyan, ang daming tanong-tanong eh. Pero lalo na itong convergence ngayon, ang sinasabi ko po, siya eh, yung may proof of concept ako eh. Sino ngayon ang sa akin? Kaya pag sineshare ko ito sa iba, sineshare ko sa, tulad niyan, yung ating convergence sa mga infrastruktura. Kasi ang concept ko, at the end of the day, pag, halimbawa sir, re-request kami noon ng construction ng road, pupunta yung mga engineers doon, bibilangin yung traffic count ngayon, traffic count. Abay malamang sa hindi naman yun, kasi di ba pag gumawa ka ng FS, merong financial return and economic internal rate of return. Sa financial, wala na yun kaagad kasi hindi naman tollway yung aming gagawin, wala namang toll yung kalsada. So ang pag-asa mo na dyan sa economic internal rate of return. So pagka yun, bibilangin nila yung titignan, ilan pa dumadaan na sasakyan dito? Kukwentahin nila, pagka ito walang semento, ilan ang masisirang sasakyan. Ganun lang kaliit yung konsepto eh. Pero through convergence, sabi namin, teka, nagtanim ako ng 1 milyon kape doon sa taas ng bundok. 1 milyon, kwentahin mo na ngayon, 1 kilo na lang sa isang puno, o di 1 milyon sa isang taon. Magkano ang presyo ng 1 kilo ng kape? 200 pesos, sabihin mo na lang 100. Di meron akong 100 million economy a year doon sa taas. So, nag-iiba ngayon yung konsepto sa funding ng project. So, ano ba yung, so pwede pala nilang punduhan ngayon yun. Hindi na lang yung economic yung benefit of the people return. Marami pa. Hindi na lang yun, kundi hindi lang yung paggawa ng sasakyan ng benefit niya ngayon, kundi yung economic multiplier effect ng project mo ngayon. So, ganun po yung konsepto ng convergence eh. Flood control. Hindi na lang pala siya flood control ngayon. Pang-irigasyon na siya. Pang-livelihood na siya. Pang-tourism pa. Di ba? May power component pa. So, mga ganong konsepto po. So, yun yung pag-leader ka at gusto mong ipakita yung gawin mo na
pag nakikipag-argue ka, wala rin. Hindi mo sigurado kung susunod sa'yo. Pero pag naipakita mo at ginawa kang benchmark, marami kang mapapasunod. So gawin mo kung may konsepto ka. Parang yung mga projects na natin, o obra ba yung ginawa kong konsepto nung say earthquake monitoring, kung may project ka na ipakita mo, susunod yun. So yung proof of concept ang importante po sa isang leader. And of course, yung integrity mo, in a sense na yung dapat maramdaman ng mga subordinates mo na talagang sincero ka sa sinasabi mo. Kasi ano mo yan may impart mo yan. Makikita na nila talaga pag sincere ka sa sinasabi mo. Dapat klaro yon sa mga tao mo. And of course, yung direction. Hindi dapat wardi-wardi. Dapat may system. Kaya ako, lagi po kami may system sa aking construction firm mayroon kaming system. Meron nga akong system analyst doon kasi naniniwala ako na kahit itong system na ito, pwede pa nating improve. Continuous improvement pa rin kami sa system namin. Sa aming munisipyo, ganun din. Dapat may system tayo. Ina-analyze natin yung system natin at ini-improve natin lagi. Kasi nga, pag wala kang innovation, maiwanan ka talaga. Dapat yun yung innovative leadership. Pag innovative leadership, dapat continuous mong nire-review yung system mo. Kahit yung paggawa lang ng clip, yung maliit lang na clip, mayroong system yan Paano mo ba ito i-improve? Kung isa-isa lang mo lang gagawin yun, mas matagal. Subukan mong parang line production siya. Ito, titiklupin niya yung isa-isa lang. Mas marami kang magagawa ngayon. So, dapat tayo mga engineers din, natututo rin tayo doon sa ating experience, sa ating paggawa. So, again, paano ba yung continuous improvement? Through sa system, through yung sharing ng experience, dapat mag-share tayo, ano bang good practice mo dyan. Lahat po yun. Dapat tinitignan mo yun. At pinaka-importante sa lahat, pag nag-hire ka ng tao mo, you have to i-hire mo yung pinaka-the best na tao and then you have to trust them na gawin nila yung trabaho nila, hindi yung micromanaging ka, di ba? Hindi yun. Although, dapat talaga merong auditing. Kaya sa amin, sa aking negosyo, meron kaming meron kaming internal audit talaga. Ang system namin is that, ito yung board, tapos meron kaming internal audit, tapos andyan na yung mga managers, yung mga branches, pero itong mga may accounting pa rin sila rito. So, doble siya. So, meron kang fail-safe mechanism lagi. In that way, kasi minsan hindi ka dapat magtipid sa tao kung in the long run naman, ma-improve mo yung system mo, mas marami yung income na darating. At hindi lang yun, hindi lang yung ma-improve mo yung system mo, ma-improve mo pa. Hindi lang yung ma-check mo yung system mo, ma-improve mo pa. So, yun po yung pagkakaalam ko sa innovative leadership. Okay. Admin, ito naman, yung portion naman na ito, it's about your inspirational or even funny stories about your experience sa Mapua. Like, meron ka bang particular na challenge or obstacle na na-experience nun? Or, nakakatawa experience with your classmate? Or, yung iba, baka yung maalala mo ba yung crush mo doon? Pinupunta mo. Alam niyo ba yung North Building, South Building? Yan. Tambayan, yung tambayan mo, mga ganun. Meron kami yung, una sa lahat, bago ako pumasok sa Mapua, niludo ko, kasi ang sumama noon sa akin na mag-enroll yung uncle ko So, noong nandun na kami, nag-exam kasi ako sa UST and then sa Mapua. Awa ng Diyos, pumasa naman ako both, So, pero pinili ko yung Mapua kasi nga yung mga yung bihira pa yung nag-aaral noon sa aking town na nag-graduate ang Mapua Alam ko pag Mapua, iba ang dating pag Mapua, MIT. So, ang ginawa ko noon, nung mag-enroll ako, sabi ka agad ng uncle ko, baka ma-kick out ka kaagad dito, sabi niya. Kasi nga, grade 1, grade 2, sa Claveria Kapanikian Elementary School ako, grade 3, grade 4, Claveria Central School, 5 and 6 sa Pidig, first year, second year sa
MMSU Ilocos Norte, third year, fourth year ng high school sa UE naman. So sabi ng uncle ko, 2 taon ka lang, 2 taon sa isang pinag-aaral. Dito, baka makikout ka kagad dito, ano? Well, naging challenge sa akin yun. And of course, dami-dami nung pumasok kami dyan, sa Mapua, talagang, sa 3,000 yata kami, hindi ako magkakamali. Pero konti na lang yung mag-graduate kami. But anyway, nung makapasok ako sa Mapua, sabi ko, akala ko makapasok sa Mapua, heaven. Sabi ko, yung pala napakahirap. Hindi pala heaven dito. Sabi ko, stressful pala dito. Ano? Buti pa kako, sana doon sa, tapos puro lalaki pa nandun kasi engineering nga. No? So gusto namin mag-relax noon. Lumalabas kami ng campus. May meriendahan dito noon sa parteng harapan, mga burger, mga ganyan. No? Nagpa-doon kami kasi pag dumadaan yung mga taga-Lyceum, gumagaan ang kalooban namin. Sabi ko, minsan naman, meron din kaming after class doon sa kabila paglabas mo, ang gate kasi namin noon dito sa gilid. Katabi gilid yung pagka lampas mo ng building, may kakanan ka, meron kami tinatambayan noon doon pagka after class na, no? Ang saya ng in fact, noong mag-review kami sa board exam, sama-sama rin kami, mga classmate ko. Sa Star kami nag-review noon di ba? May Star, Besabilia, tsaka Star noon. Ang mga Mapua noon, sa Star nag-review So, doon, awa naman ng Diyos, lahat pumasa naman kami. At saka yung batch namin na yun, sir, ang pumasa noon, I think nasa 11% lang. Yeah. At yung time na yun, yung change ng administration ng Marcos to Cory government. So, 1 taon bago lumabas yung board exam namin. Graduation nga ngayong araw na ito, kinabukasan yung board exam Doon sa graduation nagre-review kami doon sa graduation. Dami na-enjoy yung graduation Alala ko yun. Nagre-review kami doon. Tapos open notes, open books, open reviewer yung exam namin. Napakahirap po talaga. Anyway, sa UE kami doon sa pinag-aralan ko ng high school kami, kaya kabisado ko, may medyo at home yata ako rito, sabi. Awa naman ng Diyos, first take ng board, 1 taon. Kasi ang inaalala ko noon, kung bumagsak ako dito, 1 taon na yung nakakaraan Baka mahirapan na ako mag-retake ng exam. So, yun po yung aking experience. Actually, maaga po ako nag-asawa. Second year pa lang, mayroon na akong asawa noon So, nagsikap talaga ako mag-aral. Pero mahirap yung may pamilya ka na at nag-aaral ka din Minsan nga po, di ba, may mga drawings natin ay sinasubmit, no? So, pinaghirapan ko talaga yun. Pinagpuyatan, nag-drawing, paggising ko, yung anak ko pala, napunit na niya yung aking balik na naman. So, mahirap po talaga, And, but, may mga rin kami noon sa Mapua, yung CENC, may outing yun Sa Subic kami mga classmate ko. So, meron din tayong gano'n, mag-outing din kami, punta ka ng ibang lugar. Ang masaya pa doon yung sa surveying, doon kami sa Luneta nagsusurveying So, yun yung mga masasayang hindi ko makalimutan yun, nagsusurvey, at saka yung naging professor natin sa surveying noon, naging USEC sa DPWH, si USEC Asis. Raul Asis. Yung sa professor natin noon sa hydraulics, nakita ko rin sa DPWH, si Ma'am Babe Sipulito. Gano'n, So, yun, masaya. Anyway, ang general na ko sa Mapua is yung sikap, yung mahirap talaga mag-aral. Talagang challenging talaga yung makagraduate ka ng Mapua is yun yung aking biggest achievement na nakagraduate ako sa Mapua. Kasi ang dami namin pumasok ng first year Tapos pag-graduate namin, ilan lang kami nakagraduate. So malaking, yun ang aking laging pinagmamalaki Graduate. Yung mga classmate ko, pag nagkikita kami, puro
you know, yung isang classmate ko noon, congressman na ngayon naging mayor din, pero congressman na ngayon sa Isabela, si Joseph Tan. Oh, si Sir Joseph Tan. Sila Rod Calayan, mga yun, makikita mong ang gaganda ng buhay ng mga ka-classmate mo. Yung isa, magaling sa foundation. Yan sila, si Timbol, si Mario Timbol. Ang gagaling, ano? So, pag nagkikita-kita kami, hindi naubusan ng kwentuhan, ano? Sila ba yun? Sila Rod Calayan. Marami akong mga, But anyway, generally, yung natin, at saka ang maganda sa Mapua noon, walang rally sa Mapua eh. Kasi ang naalala ko sa Mapua pala, ito pala yung magandang experience ko dyan. Yung mga katabi naming college, mga eskwelahan, nagrarally yung mga yan eh. Pag nagtaas ng kaunti ang tuition fee, rally na. Sa Mapua noon, kung ano yung tuition fee mo per unit, pagpasok mo ng first year, Yun na. hanggang graduate ka, yun din ang babayaran mo. Sa puro aral-aral. Ano lang. So sabi ko, pare, buti kumikita ka ako ang Mapua dito, hindi naman tinataas ang tuition fee natin. Sabi ko doon sa classmate ko. Sabi niya, loko mo, di mo ba nakikita? Habang tumataas tayo, kumukunti tayo ng kumukunti. Marami lagi yung first year. Oo, delikado tayo rito. Mga daan-daan kayo papasok pagdating sa dulo. Konti ang Konti nag-graduate eh. No? Time na yun namin, sila patrimonyo. Kaya nakikita namin noon sila Lea Salonga. So, nag-champion pala kayo noon sa yung time na yun, nandun pa si Patrimonio. Anti-patrimonyo noon eh. Di ba? Yun yung sub-generation ko, hindi na parang, hindi pa namin nararanasan. Kaya proud na proud kami noon pagka nanood na. NCAA. So, andun yung natin, At yung iba ang challenge ng mag-aral sa Mapua. Hindi biro-biro ang makagraduate sa Mapua. So, malaki ang respeto ko dun sa mga natin, yung isang classmate ko nga, niluloko ko nga kasi kahit anong hirap ang niya, talagang nakagraduate siya dun eh. Parang yung head ng ngayon, PMO Flood Control, Simon Ariola sa... Sir Mon. Nahuli ng 2 taon sa amin yun. Pero yung classmate ko noon, nabutan pa rin ni Mon eh. Kaya ngayon, talagang ang kagandahan sa kanya ngayon, dahil marami siyang nakabatsmate, at mas marami siyang correction ngayon. Ibang year level. Sabi ko pala, tinagal-tagalan ko rin mag-aral sa Mapua, pero mas marami akong... Yung pala yung advantage din doon. Yung advantage, di ba? Totoo. Kasi malamang, alam mo, yung mga bats natin, yung pag-graduate na, talagang maraming napupunta sa matataas na position pag-graduate ka ng Mapua. Iba, hindi, of course, hindi naman tinatanong kung saan ka graduate, diba? Pero iba yung training talaga ng Mapua. Iba yung abilidad ng mga estudyante yung nag-graduate ng Mapua. Talagang marurunong yung talagang gumawa ng paraan. Yun ang dapat na para mga estudyante natin ngayon. Hindi lang yung hindi lamang po yung bukis mag-aral ka ng but tingnan mo rin ng dapat maparaan ka din. Okay, admin, ito po, ano yung sabihin na natin message nyo, final message nyo for this interview para sa ating mga estudyante na makakapanood nito, para sa ating sa alumni, dahil ito po'y mapapanood buong mundo, marami tayong mga chapters sa buong iba't ibang part ng iba't ibang bansa, Then pangatlo is yung mga fellow civil engineers na kasama natin in nation building. Then after that, maybe you can promote any projects or a major program of NIA. Well, una po sa lahat, gusto ko lang sabihin, bilang Mapua graduate, talagang very proud po tayo. Kasi alam natin, sabi nga lang, pagka nagyayabangan kami ng mga batchmate ko, eto na yung mga rare breed. Kasi ulat sa lahat, makagraduate ka lang ng Mapua, malaking bagay na po. But aside from that, alam din namin at nakikita ko rin na talagang, nation builder talaga tayo sa Mapua. Kasi tingnan mo yung mga nasa matataas na position, lagi andyan yung mga Mapua. So, hindi mawalan ng mga taga-Mapua kahit saang importanteng ahensya ng gobyerno, lalo na when it comes to engineering. So, yun yung aking
may share dyan. Talagang very proud ako bilang Mapua graduate. And of course, sa ating sa mga kumukuha sa ating mga estudyante ngayon, you know, ang importante lang kasi ulitin ko, ang natuturan ko sa engineering yung kasabihang practice makes perfect. Yung preparation ba? Huwag ka lang nag-review ka, ito na, dapat nagpa-practice ka talaga. Dapat kinukuha mo yung exam ng mga yung mga nauna ng exam, yung mga pinapractice mo yan. Hindi lamang ang sistema namin noon para makasurvive kami, hindi lamang dapat alam mo kung ano yung formula. Dapat alam mo rin kung paano na-derive yung formula. For that purpose, kahit anong iba tong tanong sa'yo, alam mo yung, at least may idea ka kung paano mo siya i-approach. Yun yung maganda dyan. At saka, isa pa, ang pagkakaalam ko sa Mapuan, hindi lamang siya matalino. May X-factor talaga pag Mapuan nga eh. Iba ang, pag nagpa-interview ka nga eh, pagkaalam nila Mapua, iba yung tingin sa'yo eh. Talagang nag-aangat ka kakaagad. Ano? So, yun yung ating advantage bilang Mapuan. And of course, yung mga ibang kaklase ko no, nag-abroad din. So, hindi lang dito sa Pilipinas yung kanilang tinutulungan, no? Pati sa ibang bansa. But I hope bumalik sila dito para yung experience nila sa ibang bansa, mai-share naman dito. Kasi iba pag tayo ang gumawa. Iba yung nire-leverage tayo. Pero iba yung sariling bansa natin ang nag-leverage sa ating kakayanan. Lalo na ngayon, no? Well, sa aking, kaya ako, we're an agricultural country. Pagka-agricultural country ka kasi, ang number one, lalo ngayon, ang mandato ng ating Pangulo is number one doon sa kanyang 8-point socio-economic agenda is food security. Ang tanong, ano ba ang number one na kailangan mo sa food security? Irrigation infrastructure projects. So, asahan natin ngayon, para tayo umunlad, kailangan natin magtayo ng mga irrigation infra projects. So, sana yung mga engineers natin dyan, mga gagaling sa dam, lalo na yung mga sa abroad, yung mga kabataan ngayon, lalo na po ang NIA ngayon, sir, di ba, akala namin noon yung mga irrigation facilities ma-devolve. Akala ng mga nauna pa lang administrasyon noon ma-devolve. So, nag-reorganize sila. Yung 13,000 na empleyado noon ng NIA, naging 3,000 na lang. Naging Free Irrigation Act pa. So, hindi mawawala. So, ang NIA ngayon, magre-reorganize ang NIA ulit ngayon, magka-hire siya ulit ng mga empleyado rito. Yung from 3,000 to, magka-hire siya ng mahigit 10,000. So, saan natin kukunin yung ating mga engineers na magagaling? I hope maraming mga Mapuan sa mag-apply dito para siguradong ang ating ahensya ay in good hands. Ano po? So, malaki ang chance dito sa ating bansa. Ano? Bilang sa private sector din noon, alam ko rin naman na pag dito ka, ang daming trabaho ngayon. In fact, nahirapan kami mag-source out ng dapat mas marami pang contractors. Dapat mas marami pang engineers. Yun ang aming wish lagi. So sana, yung mga nasa abroad, bumalik na rito. At dito na mag-negosyo, dito na mag-construction na dito. At ang ating mga estudyante naman, pagsikapan pa para mas marami Mapua ang mag-graduate. Mas maganda yung magiging choices din ng ating ahensya. Malaki ang bias talaga ako sa Mapua kasi iba I mean, hindi naman sa kaya lang from 1987 to now, ang laki na nasubukan kong sa private sector. Nasubukan ko sa service, sa local government unit, and then dito sa national. Yung experience natin diyan, kita naman natin yung kaibahan talaga ng discipline ng Mapua Engineering graduate. So, I hope nandoon pa rin yung spirit natin na yun. And, alam nyo, minsan, pag tayo'y nahihirapan, pag mahirap na minsan nairita na yung mga estudyante hindi nila alam na habang mas mahirap yung nararanasan nila, mas marami rin silang matutunan. Kasi, uulitin ko po, ang buhay ay para-paraan yan. Para ka maihanda sa buhay, kailangan maranasan mo lahat.
Sa amin, alam nyo, hindi ko kinakahiyang sabihin, ang dami kong bagsak sa Mapua eh. Ang dami kong... Marami naman ang makaka-relate. Marami akong bagsak sa Mapua eh. Pero it doesn't, Tama. it doesn't matter po na yung kung bumagsak ka eh. Ang importante, yung bumangon ka ulit. No? Magsisikap ka ulit, bangon ulit. Hindi yung bumagsak ka. Ang maganda pa sa Mapua, talagang pinaprepare ka sa ganung feeling eh. You know, bumagsak ka po, sige lang, wala yan. Totoo po yun. Dahil sa buhay, ganun na talaga. Ganun din ang buhay eh. Kasi, again, ang importante yung ilang beses kang bumangon. Yun ang importante dyan. So, lahat kumpleto dyan sa Mapua. Pag nag-aral ka dyan, handang-handa ka lang humarap sa, sa hirap ng buhay, sa challenges ng buhay. So, yun lamang po ang ating, at sana, kapag nandyan na sila sa taas, nandyan na, ma-realize din nila na you have to give back also. Ano yung, like yung mga nasa abroad ngayon, paano kayo makapag-give back sa ating community? Bumalik kayo rito, magnegosyo kayo rito, kung ayaw yung mamasukan. I'm sure marami pa silang matutulungan. Kailangan po natin yung magagaling na mga contractors ngayon, magagaling na engineers. Ano? Sa mga estudyante naman, uulitin ko, mag-aral. Huwag tayong mawalan ng kung bumagsak tayo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa kung mahirap. Kasi yan nga ang maghahanda sa iyo para sa isang magandang buhay. So, yun lang po. Maraming salamat sa pag-interview sa atin. Sana nakashare tayo ng kahit kaunting experience natin. Thank you po. Okay, so yan ang ating episode ngayon with no less than, of course, Engineer Eddie Guillen of NIA. As you can see, public servant. Malinaw, public servant. So maraming salamat, Sir Eddie, sa pagpapaunlak niyo sa interview today. Alam ko, you're very busy and with the need for food security ngayon, yung mga nabanggit yung mga convergence project ninyo, napakalaki na naitutulong sa ating nation building, lalo na ngayon, agrikultura, yan ay isa sa malaking area na kailangan tugunan ng ating Pangulo ngayon, ng ating bayan. Kaya importante na, at kami proud bilang Mapuan, na of course meron tayong Mapuan na nasa NIA ngayon, na siya nagli-lead para sa pagpapatupad nito mga food security programs natin. Dahil lang tubig, ng NIA, focus ng NIA, yung tubig, yung mga irrigation projects natin, napaka-importante niyan para lumago ang agrikultura sa ating bansa. So, with that, maraming salamat. And again, Sir Eddie, thank you very much. So, Viva Mapua! Viva Mapua! So much. And mabuhay po tayong lahat. Viva Mapua! Viva Mapua! Okay, sa segment na ito, we shall talk about 100 things to know about Mapua. Siyempre, unang-una dyan, Mapua was founded in 1925 by the first Filipino architect, Don Tomas Mapua. So it started as a night school, and the first two programs were civil engineering and architecture. Kaya in January of 2025, we shall celebrate yung centennial na tinatawag natin, the 100 years of Mapua University. And of course, that's also the 100 years of civil engineering and architecture program. So yan ang una-una sa ating first 100 things to know about Mapua. Alright, so yan yung ating episode today. So I hope marami tayong natutunan doon sa ating interview. Now, if you know someone na palagay nyo, kailangan isama natin dito sa 100 Mapuan stories natin in preparation for our centennial celebration, just send us a message through our Facebook page or through our YouTube channel. Ngayon, I also would like to thank our sponsor, which is Doctor's Blend Cafe. So kung mapunta kayo sa Quezon City, just in front of Fernwood, Quezon City, you have Doctor's Blend Cafe. So gusto nyo masarap na kape, Doctor's Blend. You can also like their page on Doctor's Blend Cafe QC. So hanggang sa muli, makita-kita tayo sa next episode. Viva Mapua! Viva!
We will